Pasintabi po sa mga kumakain. Isang buhay at malaki ng ipis ang pumasok sa tenga ng isang ginang sa Rizal. Sa sobrang pagsuksok ng insekto, nawalan pa ng pandinig ang babae. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Ray Vicente. Alas 12 ng hating gabi noong November 6, matutulog na dapat si Cariaga Michelin sa nakalapag na kutsyon sa loob ng tindahan. Pero nawala ang antok niya nang maramdaman na may pumasok sa kanyang tenga. Tapos siguro mga paidlip na talaga siya. Biglang may lumipad lang sa tenga ko. Tapos yung buhok ko, nakaganihawig. Nakatagilid kasi ako. Bigla na lang siyang pumasok. Pumusok na lang pumusok. Inipit niya raw ang buhay na ipis para sana hindi lalong sumuot. Laking gulat niya na maputol pa ang pakpak nito. Umpit lang naipit ko, naputol yata yung pakpak. May pakpak pa siya naputol. Tapos dumiretso pa, kumalampag pa ng diretsyo. Siyempre ang sakit po dahil malaki po siya. Mas malaki po siya sa isa na pananay na po yun eh. Agad naman silang pumunta ng ospital lalo't saglit daw na wala ang pandinig ni Cariaga. Kwento niya, nilagyan nila ng oil ang tenga dahil pilit pa rin na gumagalaw ang ipis. May dikdik kami bigwel, pinabuubuan ko sa si Kuya, nung binuhusan niya po, mga segundo lang po namatay. Binasbunan na lang namin ng baby oil, medyo nabingi ang tenga ko. Ang ginawa ni Cariaga na paglalagay ng oil ay tama lang daw ayon sa ears, nose and throat doctor. Huwag nilang try tanggalin kasi baka lalo lang nilang madamage yung tenga. What patients should do is subukan nilang i-drown, lulunurin nila yung insekto. Kuha kang baby oil, lagyan mo, humiga ka. Ayon kay Doc, hanggang middle ear lang ang kayang abutin ng mga insekto. Pero maaari pa rin daw makaranas ng sandaling pagkabingi, lalo't pag malaki ang sumuot sa tenga. Mabibingi yan siguro sandali habang nandun yung insekto, syempre na-block no? Para mong pinasaka ng something. And again, pagka namaga yung tenga, para kang mabibingi. Yung tenga kasi natin, pag namaga siya, liliit yung butas. Pero pag gumaling na, babalik lang yun sa dati. Ngayon ay hindi na raw kumikirot ang tenga at bumalik din agad ang pandinig. Pero mananatiling alerto at masinop daw siya para maiwasan na ang gantong pangyayari. Mahalagang alam ang gagawin para maiwasan ang malaking pinsala kapag may sumuot sa inyong tenga. Pero ang pinakamahalaga raw talaga, pagpapanatili ng kalinisan para maiwasan ang mga insekto. Mga kapatid, Mobile Journalist Ray Vicente po, hatid ang mukha ng balita. Kumustahin natin ngayon ang lagay ni Cariaga kasama si Mobile Journal Ray Vicente. Ray, maayos na ba ulit yung pandinig ni Cariaga? Yes, Popsy, thankfully ngayon okay na. Pero yung mismong nawalan siya ng pandinig, actually, less than 1 minute lang talaga, Popsy. Pero syempre, for her, parang nightmare ito. Nakakapanik yun. Oh, yes, Popsy, ayun din. Pero ang sabi naman kasi ng doktor, normal lang talaga ito. Lalo kapag mayroong pumasok na malaking insekto sa tenga. Kasi kumbaga nabablock yung eardrums so nawawalan talaga ng pandinig. Ray, sinong nagsabi sa kanya na lagyan ng langis yung kanyang tenga kung saan sumot yung ipis? At paano nakuha yung ipis, no? Sa ospital na ba nagawa yan? Naku, Popsy, sobrang laking pasasalamat daw niya sa security guard ng ospital kasi habang inaantay nila yung ENT doctor, wala pa raw talagang available. So, yung security guard nagsabi na may same experience na pwede raw lunurin gamit ng oil. So, yun yung ginawa niya. Pero yung pagtatanggal talaga ng mismong insekto from the ear, dapat talaga sa experto, Popsy. Kasi ayon kay Doc, sila lang yung merong parang miniature na equipment para matanggal. Para mabunot, ano? Yes. Okay, gaano ba kadelikado kapag hindi naagapan yan? Ray, no? Posible bang ikabingi ng isang tao yan? Ayun, Popsy, yung pagkawala ng pagkadinig, sandali lang, pero hindi naman daw pwedeng mag-lead to pagkabingi dahil hanggang middle lang ng ear drums pumapasok yung insekto, ano? So talagang mabablock siya agad dahil may buto na after nito. Okay, maraming salamat, Mobile Journal Ray Vicente.